Ito guys, oh, kung mapapansin natin, mag-isa lang siya. Tapos malungkot siya, nakataas mga balahibo niya. Hindi po normal sa isang ibon ho to. Pag may nakita po tayong ganito, kailangan bibigyan natin sila ng pansin. Napa-flight cage. Ito kasi nasa flight cage. Kahit nasa may pares na ho yan, bibigyan na ho natin ng pansin. Kasi ho, delikado ho yan ganyan. Mapapansin niyo ho, nakataas yung balahibo niya. Maaaring nabubuli ho to ng mga kasama niya. Ito naman ho, nasa flight cage o na nararamdamang sakit. Yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Welcome back mga ka-ABB, ka-Jerry. Muli na naman tayo nagbabalik dito sa kwentong ibon at mga tips. Ngayon po, All Saints Day, November 1. May pag-uusapan tayo dito na kailangan dapat maging alerto tayo. Pag may nakita tayong ganitong ibon na may sakit, dapat gawa na natin kagad ng paraan. Yung po pag-uusapan natin ngayong araw na to para magkaroon kayo ng bagong kalaman at tips. Ayun guys, itong ibon na to, kung makapansin natin, mag-isa lang, tapos medyo nakataas yung mga balahibo niya. Ibig sabihin po nito, may nararamdaman po itong hindi maganda sa kanya. Kung mapapansin po natin, ito po kasi nasa loob ng flight cage. Kung mapapansin po natin, yung mga ibon po natin dito ay tabi-tabi. Malalakas, masigla. Ayan po. Pero ito pong mag-iisa, ibig sabihin hindi siya nakikijoin doon. May problema ho to. Hindi lang po dito sa flight cage natin ito makikita, kahit sa may mga proven pair ho natin, sa banded pair. Pag ganito po ang sitwasyon ng ibon, ay may nararamdaman ho to. Ano ho ba dapat natin gawin? Yun ang ating pag-uusapan kung anong dapat natin gawin sa ganitong ibon. Ayan o, balik natin sa kabila. Ayan o, mapapansin nyo, nasisigla. Liparan na liparan, kakasama sila. Ayan. Ngayon ho, ang gagawin ho natin dito, huhulihin ho natin to at titingnan ho natin, baka mamaya may sugat, kung ano man ang nakagat ng kapwa niya ibon. Dahil marami ho sila sa flight cage, yun ang aalamin natin. Huhulihin ho natin at titikin natin kung ano ang nararamdaman niya at bakit siya nagkakaganito. Okay guys, ito na ho, hinuli ho natin yung ibon. Tingin mo natin kung may tama po siya, may kagat. Ayan. Pero sa hawak ko pa lang, payat po siya. Payat. Ibig sabihin ho nito, hindi po siya nakakain ng maigi. Dahil sa sobrang dami niya, wala naman po siyang tama o kagat ng mga kapwa niya ibon. Ayan po siya, payat ho. Ngayon ang gagawin ho natin dito, hihiwalay ho muna natin dito at kukondisyon natin, papakain natin siya ng marami. Lalagyan natin siya ng vitamins, baka maaaring hindi siya nakakain sa kanyang flight cage dahil marami sila, nabubuli siya, hindi siya nakakain ng marami at hindi siya kasi pag hawak ko payat na kagad tsaka mahina. Ayan halos di ko nga hinahawa ko maigi, mukhang hindi makalipad. U-wing pa naman to, U-wing split opa. Ayan. Ngayon hiwalay ho natin to, bibigyan natin siya ng ibang cage para makakain siya ng gusto at makondisyon natin siya at babalik siya sa normal niyang paggalaw. Lagay muna natin sa single cage o sa cage na nag-iisa lang siya. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, just with you I'm safe and sound, safe and sound.
Okay guys, ayan. Inilagay na ho natin siya sa mag-isa lang siya. Ayan. Ayan siya ngayon. Ayan. Mag-isa lang ho siya dyan. Gagawin ho natin dito, papalakasin ho natin itong ibon na to sa pamamagitan ng tambakan muna na ho natin ng pagkain. Baka hindi siya nakakain o baka kulang siya sa calcium. Minsan kasi ang ibon pagka ganyan kulang sa calcium, lagyan natin ng mga mineral block. Ayan, pagkain, lagyan natin ng sunflower, oat root at birdseed. Ayan ho, yan ho ang gagawin ho natin dito para lumakas ho siya at bumalik ang kanyang sigla. Ihahanda ko po yung ibibigay natin pagkain at dito muna siya for the meantime para lumakas siya at maibalik natin sa flight cage ulit to. Pero kung mapapansin naman nyo, mukhang kulang lang siya sa pagkain kasi nakakakapit pa siya. So, nakagalaw, nakakapit. Yun lang ho, payat. Ayun, yun ang gagawin ho natin ngayon dyan. O ayan guys, niready na ho natin yung mineral block. Dahil wala tayong cattle bone, mineral block. Baka kulang siya sa calcium. Ito na rin yung pagkain niya. Bird seed, oat root at white millet. At binigyan natin siya ng vitamins na may kasamang probiotic. Ayan, ilalagay na ho natin siya rito sa loob. Ayan ho siya. O ayan guys, kompleto na. Galing yung tubig niya na may vitamins at probiotic, pagkain niya at mineral block. Okay, sana masalba ho natin ito dahil mahina ho siya, hindi ho siya kumakain. Ngayon i-isolate muna ho natin siya, ilalagay muna siya sa magandang pwesto. Yan na guys, pag may nakita kayong ganitong ibon nyo, alam nyo na kung may nararamdaman. Dapat ho i-isolate nyo na ho siya, bigyan nyo ng tuon, pansin para hindi ho mamatay dahil nakakamatay ho yung ganito. Ayun o, tinan nyo ho, parang hindi ho siya makaapak masyado sa kanyang perch. O, tsaka iba yung ano ng balahibo niya, kung makapansin nyo. Ayan o. Ngayon sana masalba natin tong ibon na to. Yan, sana masalba natin yan. Pero tingin ko naman masasalba. Ayun guys, pag may nakita nga kayo ganitong ibon, ganito lang ang gagawin nyo. Yan, kailangan natin ng mineral block, vitamins na may probiotic, yung pagkain niya, kailangan medyo marami. Baka mamaya kulang siya sa kain, kaya mahina, payat, hindi siya makakain dahil nalodo siya sa flight cage. Yun lang po ang gagawin natin para makasalba tayo ng isang buhay ng ibon. Ayun po, maraming salamat po sa inyo at sana po may natutunan po kayo sa akin sa aking munting vlog. At huwag po sana nyo kakalimutan mag-like, share at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat po. God bless.